Talagang hindi niya maintindihan kung saan nakukuha ng babaeng ito ang kumpiyansa. Tiningnan ni Chi Chonjiao ang anino ni Chen na papalayo. Mapait siyang ngumiti. Marahil ay nahuli ko siya kaya nahiya na. Samantala, pag-uwi ni Xu Baoshi sa bahay, galit na galit siya. Sumisigaw siya sa kanyang ama. Itay, gusto kong patayin si Chen Ping'an. Gusto ko siyang patayin. Ngunit pagkasabi pa lang niya nito, bigla niyang napansin na hindi lang ang kanyang ama ang nasa bahay. Pati si Uyang Hai ay naroon din. Kumunat ang noo ni Xu Tianlong at sinabing, anong isinisigaw mo? Wala ka na bang modo? Konting bagay lang. Gusto mo nang manakit at pumatay. Ano yan? Nahihiyang sinabi ni Xu Baoshi. Pasensya na po, itay. Nagkamali po ako. Ngunit iwinasiwas ni Uyang Hai ang kamay. Galit din siyang sinabi. Hindi kasalanan ni Baoshi. Si Chen Ping'an ay talagang napakasama. Sa pagkakataong ito, bumalik ang sakit ni Chen Chen dahil sa kanya. Kung hindi lang dahil kay Binibining Ye. Huwag nang sabihin si Baoshi. Kahit ako ay kailangang turuan siya ng leksyon. Nang marinig ito ng mag-ama, nagkatinginan sila. Ang kasalanang ito, maaari palang ibato kay Chen Ping'an. Isang bato, 2 ibon. Pagkatapos ay sinabi ni Uyang Hai, huwag na nating pag-usapan pa ang nakakasukang si Chen na iyon. Kapatid na Xu, pumapayag akong mamuhunan ng 650 milyon. Kasama ang Tianlong Group para i-develop ang lote 140. Hindi ko alam kung maaari bang bisitahin ni Baoshi si Chen Chen. Sa puso ni Uyang Hai, malinaw niyang alam na gusto ni Xu Tianlong na samantalahin ang pagkakataon para maglagay ng kondisyon. Ngunit wala siyang magawa. Tutal, si Uyang Chen ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Seryosong sinabi ni Xu Tianlong. Negosyo ay negosyo, damdamin ay damdamin. Sina Chen Chen at Baoshi ay matagal nang magkaibigan. Kahit walang pamumuhunan, dapat pa ring gamutin. Sasama kami ni Baoshi. Hindi nagtagal, pumunta ang tatlo sa silid-tulugan sa ikalawang palapag ng Zijou Manor. Muling sinubukan ang paraan ni Master Ge. Gamit ang dugo ni Xu Baoshi para gisingin siya. Noong una, may kaunting reaksyon. Sa huli, walang epekto. Nataranta si Liu Yemei. Luhaan siya. Lahat ay dahil kay Chen Ping'an. Ang lintik na iyon ang nagdulot nito kay Chen Chen. Galit na galit ako sa kanya. Madilim ang mukha ni Uyang Hai. Sa pagkakataong ito, mas malalim ang tulog ng kanyang anak. Kung magpapatuloy ito ng ganito, ilang buwan bago siya magising ulit, halos maging isang taong halaman na siya. Sa hinaharap, kapag wala na ako, kanino mapupunta ang ari-arian? Sa sandaling iyon, nagtanong si Xu Tianlong nang may pag-iimbestiga. Gumagamit ba tayo ng maling paraan? Naalala ni Baoshi, noong nakaraan, nagbasa pa ng orasayon si Master Ge. Ngayon, nagpatak lang ng dugo, hindi nakapagtataka kung walang epekto. Nagpahiwatig si Xu Tianlong. Mukhang hindi niya kilala si Master Ge. Napabuntong hininga si Uyang Hai. Dismayadong sinabi, kapatid na Xu, sasabihin ko na ang totoo sa iyo. Ang pagtawag kay Baoshi ay huling subok na lang. Walang epekto. Hindi mapagaling ni Master Ge. Noong nakaraan, si Chen Ping'an ang nagpagaling. Ang bastos mong bibig. Anong klaseng pananalita yan? Nataranta si Liu Yemei. Hanapin ulit si Master Ge. Maging matagumpay man o hindi. Hindi maaaring sumuko sa isang sinag ng pag-asa. Walang magawa si Uyang Hai. Napilitan siyang hanapin si Master Ge. Matagal nang nagkasundo sina Master Ge at Xu Tianlong. Pagkatapos ng ilang simpleng salita, pumunta sila sa Zijou Manor. Pagkatapos ng isang pagsusuri, seryoso ang mukha ni Master Ge na sinabi. Si Binibining Uyang ay talagang inasar ng isang hamak na tao kaya bumalik ang sakit. Ngunit mayroon pa akong isang paraan para mailigtas si Binibining Uyang. At saka, masisiguro kung hindi na ito mauulit pa. Anong paraan? Sabik na tanong ni Uyang Hai. Basta't may kaunting pag-asa, kahit nagamitin pa niya ang shares ng kumpanya bilang bayad. Papayag siya. Humigop ng malalim na hininga si Master Ge. Seryosong sinabi, pagdiriwang ng kasal, si Ginoong Xu ang taong itinakda para kay Binibining Uyang. Basta't hayaan silang magsama ng isang gabi. Sa susunod na araw, natural na majay gising si Binibining Uyang. Pagkasabi pa lang nito, natigilan ang lahat. Biglang kumunat ang noo ni Uyang Hai. Lihim siyang nag-isip. Ito ang pinaka-nakakatakot na bilangguan sa buong mundo. Sa loob nito, sino mang kriminal na mapalaya ay magiging isang Panginoon sa kani-kanilang lugar. Ngunit sa sandaling ito, silang lahat ay nakayuko at sumusuko sa isang binatilyo. Dahil lang 3 taon na ang nakalipas, kusang pumasok ang binatilyong ito sa bilangguan. Ang napakabigat na electromagnetic na tarangkahan ay hindi lang niya sinipa at pinatalsik, kundi pati ang 4 na bilyong bilanggo sa loob ay binugbog niya buong gabi. Mula noon, siya na ang naging hari ng bilangguan. Sa sandaling iyon,
Sa villa ng pamilyang Uyang, si Xu Tianlong ay nagpaplano para makasiping ng kanyang anak si Uyang Chen. Naghanap siya ng isang mangkukulam para lokohin si Uyang Hai. Sinabi ng mangkukulam na basta't hayaang magsama sina Uyang Chen at Xu Baoshi. Sa susunod na araw, natural na madyay gising si Uyang Chen. Pagkasabi pa lang nito, natigilan ang lahat, biglang kumunat ang noo ni Uyang Hai. Lihim siyang nag-isip. Sa kabilang banda, pagkapasok pa lang ni Chen sa Cloud Pavilion Sky Palace, isang malambing na pagbati ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakauwi ka na. Tumingin si Chen sa harap. Si Ye Yaoqing na nakaupo sa sofa ay ganap nang nagbago ng anyo. Hindi na ito ang marangyang seda na kasuutan o ang maiinit na damit, kundi isang sportswear na puno ng sigla at isang mapaglarong ponytail. Mukha siyang isang estudyante sa kolehiyo na puno ng kabataan. Ganap na ibang tao. Halika na. Kumain ka na. Lalamig na ang pagkain. Tumayo si Ye Yaoqing. Ngumiti siya na parang bulaklak. Ang imahe niya sa harap ni Chen ay para siyang napunta sa isang panaginip. Ito pa ba ang mapaglarong si Ye Yaoqing? Ayon sa estilo niya, dapat ay inanyayahan niya akong kumain ng siopaw na may palamang tao. Di ba? Halika na rito. Sinabi niya nang makitang mabagal si Chen na hindi kumikilos. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Nagpakita siya ng kaunting kawalan ng katiyakan, na parabang nag-aalala siyang tatanggihan siya ni Chen. Natulala ka na ba riyan? Minamaliit mo ba ang luto ko? Pumunta si Chen sa hapagkainan. Pinagmasdan niya ang 4 na putaheng karne at isang sabaw. Wala siyang naamoy na kakaibang lasa. Lalong nagulat siya sa kanyang puso. Paano siya naging ibang tao? Kasabay nito, naramdaman din niya ang kaunting pagkadismaya. Kumuha si Ye Yaoqing ng isang piraso ng braised pork. Tikman mo to. Ito ang paborito kong lutuin. Tingnan mo kung masarap. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Chen. Pagkatapos tikman, tumango si Chen at pumuri. Masarap. Ang taba at laman ay magkahalo. Natutunaw sa bibig. Siguradong 2 oras itong pinakuluan. No, muli siyang tumingin kay Ye Yaoqing. Buong hapon ka bang abala sa paggawa nito? Isang panganay na binibini ng pamilyang Ye na pumunta sa Tianhai at nagdulot ng kaguluhan sa buong Tianhai. Ngayon ay nasa kusina at nagluluto. Hindi niya talaga inaasahan. Nang marinig ang papuri, nagpakita siya ng kaunting pagmamayabang. Mula pagkabata, mahilig na akong magluto. Noong elementarya pa lang, nagsimula na akong mag-eksperimento sa kusina. Habang nagsasalita siya, medyo nahirapan ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang nagpalit ng paksa at nagtanong, "Marunong ka rin bang magluto?" Bahagyang ngumiti si Chen. "Syempre, marunong. Bago ako mag-18, sobrang pinilit ako ng matandang iyon. Hindi lang kailangang magluto, kailangan ko pang maglaba, mag-ferment ng alak, lahat ng gawaing bahay. Ginagawa ko." Nang maalala ang nakaraan, hindi niya mapigil ang magngangalit. Ang matandang iyon, talagang isang ganap na mapagsamantala. Ang matandang iyon, siya ba ang iyong guro? Mausisang tanong ni Ye Yaoqing. Bilog ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Chen. Kung gayon, pagkatapos ng 18, hindi na niya ako kayang talunin. Pinilit ko siyang maglaba at magluto para sa akin. Kapag hindi siya sumunod, pinahihirapan ko siya. Ha ha ha. Natawa si Ye Yaoqing. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng pilak na kampana. Siguradong napakaganda ng inyong relasyon. No, ikwento mo sa akin kung ano ang itinuro niya sa iyo. Pwede ba? Ibinaba niya ang kanyang mga chopsticks at umupo ng maayos na parang isang estudyanteng naghihintay. Lahat natutunan ko. Medisina, martial arts, feng shui, bagua, chimendunjia, pati na ang physiognomy, bazi, physiognomy. Marunong kang tumingin ng mukha. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Yaoqing na parang bituin. Tingnan mo nga ako. Pwede ba? Tingnan mo kung ano ang aking hinaharap. Inilagay niya ang kanyang 2 kamay sa mesa. Puno siya ng pag-asa. Maingat na pinagmasdan ni Chen ang kanyang mukha. Agad siyang natigilan, na parabang ito ang unang pagkakataon niyang tingnan siya ng seryoso. Dati, palagi siyang nakatuon sa ibang bahagi. Ang kanyang balat ay parang binal atang itlog. Maputi at makinis. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng bukal. Ang kanyang matangos na ilong ay perpektong inukit. Ang kanyang hugis-pusong mukha ay delikadong hinubog na parang bagong bukas na bulaklak ng hibiscus. Napansin ni Ye Yaoqing ang matamang titig ni Chen. Namula ang kanyang mga pisngi na parang takip silim. Naging mailap din ang kanyang tingin. Ngunit pinilit pa rin niyang panatilihin ang kanyang postura. Hindi rin niya maintindihan kung bakit walang tigil ang tibok ng kanyang puso nang tingnan siya ni Chen. Mahina ang kanyang boses na parang seda na nagtanong, "Ano na ang nakita mo?" Doon lang napansin ni Chen na nawala siya sa sarili. Nagpatuloy siyang seryosong pagmasdan si Ye Yaoqing. Ngunit pagtingin pa lang niya,
Hindi niya namamalayang kumunat ang kanyang noo. Sa mata ng karaniwang tao, si Ye Yaoqing ay isang karaniwang kagandahan. Gayunpaman, ayon sa batas ng 7 butas at 7 palasyo, ang posisyon ng 7 butas ni Ye Yaoqing ay natapat mismo sa palasyo ng kamatayan, na nangangahulugang maikli ang buhay. Ang ganitong hitsura ay nangangahulugang magulo ang kanyang kabataan. Ang kanyang mga kilay ay sumasagisag na likas siyang hindi mahal ng kanyang mga magulang. Hindi malapit sa kanyang mga kapatid. Maliwanag ang kanyang yintang. Puno ang kanyang baba, ngunit natapat ito sa palasyo ng kamatayan. Ibig sabihin, bigla siyang mamamatay sa oras na inaakala niyang pinakamasaya siya. Nagulat si Chen. Sinasabing ang Tianxia Guoxing, Lone Star of Heavenly Fiend, ay may masamang kapalaran. Ngunit hindi niya alam na mayroon pang Tianxia Guren, Lone Person of Heavenly Fiend, na mas masahol pa. Si Ye Yaoqing pala ay may ganitong kapalaran. Ano na, huwag mo akong takutin. Nakita niyang matagal nang hindi nagsasalita si Chen. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang magsabi ng hindi maganda. Ha, ang masamang resulta ay nangangahulugang mali ang tingin mo. Napakasaya ko ngayon. Pilit na ngumiti si Chen. Noong una, nang marinig ko ang kwento ng aking guro, akala ko peke. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng isang taong may ganito kasamang kapalaran? Hindi ko inaasahang ngayon. Personal ko itong nasaksihan. Anong tinatawa-tawa mo? Akala mo ba niloloko kita? Totoo, pakiramdam ko. Napakasaya ko ngayon. Curious ka ba kung bakit ako napakasaya? Bakit ka nakakaramdam ng saya? Mausisang tanong ni Chen. Walang pag-iisip si Ye Yaoqing. Dahil nakilala kita. Pagkasabi nito, muling lihim na namula ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matigas pa ring nakatitig kay Chen. Hindi namamalayang kumilos ang puso ni Chen. Naramdaman niyang ang mga salita nito ay tila naiiba sa dati. Ngunit hindi niya matukoy ang dahilan. Sakto nang sisigat na sana siya. Biglang umalingaw-ngaw ang doorbell. Ding dong. Ako na ang magbubukas ng pinto. Sabi ni Chen. Sa gitna ng kanyang salita, bahagyang nagdilim ang mukha nito. Tumayo ka at buksan mo muna ang pinto. O kaya, ako na lang. Binuksan ni Ye Yaoqing ang pinto. Pumasok si Zhang Chang. Nang makita siyang nasa hapagkainan, agad na naging madilim ang tingin nito. Nagpatuloy siyang nagsalita, binibini. Kakakuha ko lang ng balita. Nagpa siya ang probinsya na ay develop ang lote 140. Malaki ang sukat ng pamumuhunan. Inaasahang tataas ng husto ang halaga ng lupaing ito. Nasira ni Chen Ping'an ang magandang pagkakataon. Iminumungkahi kong tanggalin siya sa trabaho. Nagdilim ang mukha ni Ye Yaoqing. Ang pagpunta sa Tianhai ay para patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang pamilya. Ang lote 140 ay isang napakagandang pagkakataon. Nagbigay na rin ng balita si Tio Feng. Medyo nahuli lang ng kaunti. Kalmado siyang sinabi. Alam ko na. Umuwi ka na muna. Hindi na siyahang nagtanong pa si Zhang Chang. Ito ay responsibilidad ni Chen Ping'an. Hindi mo ba siya papanagutin? Manahimik ka. Biglang malamig na pinigilan siya ni Ye Yaoqing. Sinabi kong alam ko na. Ang pagkawala ng lote 140, hahanap ako ng paraan para mabawi ito. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Chen. Gusto mo ang lote 140? Nagulat na lumingon si Ye Yaoqing. Hindi na siyahang sinabi ni Zhang Chang. Siyempre gusto. Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi, ang loting ito ay sa binibini na sana. Dapat kang managot. Walang problema. Walang pakialam na tumayo si Chen. Kung gusto mo, kunin mo na lang ulit. Hindi naman mahirap ang bagay na iyon. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng sukdulang kumpiyansa, na para bang ang bagay na ito ay kasing dali ng pagbaligtad ng kamay. Chen Ping'an. Hindi napigilan ni Ye Yaoqing na tumaas ang boses. Maaaring hindi alam ng iba. Ngunit malinaw niyang kilala ang mga taong tulad ni Xu Tianlong at Ouyang Hai. Ang balita na malapit nang ay develop ang lote 140, ilang oras lang ay tiyak na malalaman na nila. Paano nila madaling bibitawan ang matabang karne na nasa kanilang mga kamay na? Ikaw ang nagsabi niyan. Ha, sinamantala ni Zhang Chang ang pagkakataon. Mabilis siyang nagpasya. Chen Ping'an, kung maibabalik mo ang lote 140 sa hinaharap, handa akong maging sekretarya mo. Kahit anong gusto mong gawin. Pwede. Kung hindi mo maibabalik, pakiusap, masunurin kang mag-resign at umalis na. Binibini, narinig nyo na. Siya mismo ang nagmungkahi. Hindi ko siya pinilit. Nalagay sa mahirap na sitwasyon si Ye Yaoqing. Sinabi kong maibabalik ko. Maibabalik ko. Tandaan mo ang sinabi mo. Huwag kang babawi. Simpleng sagot ni Chen. Sa kanyang puso, talagang wala siyang pakialam sa lateng iyon. Kumpara roon, mas nagmamalasakit siya kay Ye Yaoqing. Bagamat hindi pa nito alam. Talagang may kasunduan sila sa kasal.
At siya ay isang hindi masamang asawa. Hinding-hindi niya maaaring hayaang basta-basta na lang tapusin nito ang kanyang buhay ng ganito. HMPH. Naaalala ko. Dapat mo ring tandaan, malamig na suminghal si Zhang Chang. Malinaw na nakikita ang pagmamayabang sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Ye Yaoqing. Sinabihan niya si Zhang Chang na mauna na. Pagkatapos ay lumapit siya sa hapagkainan. Nagtanong siya ng may pag-iimbestiga kung paano niya balak kunin ulit ang lote 140. Kung hindi gagana ang paraan mo, gagamitin ni Tio Feng ang kanyang pribilehiyo para agawin ulit ang lupa. Bago pa makasagot si Chen, tumunog ang telepono. Ding ling ling. Tiningnan ni Ye Yaoqing ang pangalan ng tumatawag. Agad siyang natigilan. Uyang Hai, bakit niya ako hinahanap? Kasabay nito, sa Zijiao Manor, bakit hindi pa sila lumalabas? Tinitigan ni Xu Baoshi ang silid-aklatan. Puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Mula nang banggitin ni Master Ge ang tungkol sa pangangailangan ng pagdiriwang ng kasal. Pumasok na sina Uyang Hai at Liu Yemei sa silid-aklatan para mag-usap. Kalahating oras na ang nakalipas. Ngunit wala pa ring anumang senyales. Ano ba ang itinuro ko sa iyo? Kapag may malaking bagay, kailangang maging kalmado. Kumunat ang noo ni Xu Tianlong. Malinaw na hindi siya nasiyahan sa pagiging mapusok ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono. Malamig siyang sinabi, huwag kang mag-alala. Ang pag-uusap nila ay nangangahulugang naantig na sila. Kahit hindi sila pumayag, mayroon pa akong ibang paraan. Mamayang gabi, tiyak na magsasama kayo ni Uyang Chen. Ang kanyang boses ay kasing tatag ng pako na ibinaon sa kahoy. Opo, maghihintay ako. Humigpit ang labi ni Xu Baoshi at tumango. Lumunok siya ng may pananabik. Bagamat hindi niya makakasama si Chi Chonjiao sa gabing ito. Ang pagkakaroon ni Uyang Chen sa kanyang tabi ay lalong nagpasaya sa kanya. Siya ang numero 1 kagandahan sa Tianhai. Mamaya, maaari pa akong kumuha ng video at ipadala kay Chen Pingen para makita niya kung ano ang magiging ekspresyon niya kapag nakita niyang ang kanyang kasintahan ay G na ganito ko. HMM. Ibang kasintahan. Natigilan si Xu Baoshi. Nakulong ba ang taong yun dahil sa panloloko sa mga babae? Habang iniisip ito, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Lumabas sina Uyang Hai at Liu Yemei. Agad na sumenya si Xu Tianlong. Ano na ang napag-usapan ninyo? Ang sakit ni Binibining Uyang ay hindi maaaring ipagpaliban. Kapag mas tumagal, mas malala ang kahihinatnan. Nakatayo roon ang mga master at sinabi. Ang bagay na ito, pag-iisipan pa namin. Hirap na sinabi ni Uyang Hai. HMPH. Agad na nagalit si Master Ge. Hindi kayo naniniwala sa akin. Sige lang, hindi na ako maglilingkod pa. Pagkasabi nito, tumalikod si Master Ge at umalis. Master, huwag po kayong umalis. Hindi po sa hindi kami naniniwala. Sadyang, nagmamadaling lumapit si Uyang Hai para pigilan siya. Huminto si Master Ge. Galit siyang sinabi, hindi nyo lang kayang hayaang mawala ang pagkabirhen ng inyong anak. Malamig siyang suminghal. Napakawalang isip, sasabihin ko sa inyo. Si Ginoong Xu ay isang taong mayaman at makapangyarihan. Ang paggamit ng kasalan para gamutin ang inyong anak na babae ay isang malaking biyaya. Kayo ang lubos na nakikinabang dito. Nang marinig ito, natigilan silang dalawa. Xu Baoshi ay isang taong mayaman at makapangyarihan. Ano? Ang anak ko ay mayaman at makapangyarihan. Nagpanggap na nagulat si Xu Tianlong. Malamig na sinabi ni Master Ge. Nang umabot na sa puntong ito ang mga pangyayari, hindi ko na itatago pa. Sa totoo lang, si Ginoong Xu ay hindi naman talaga ang taong itinakda. Siya ay likas na may kapalaran ng Zuzi Fugui, kayamanan at karangalan ng perlas na pula. Ang dahilan kung bakit ko ginamit ang taong itinakda bilang pamalit ay para lang bawasan ang inyong pakiramdam ng pagkakasala. Ang pagdiriwang ng kasal, sa katunayan, ay ang paggamit ng sariling swerte para gamutin ang iba. Sila ang nakikinabang ngunit ayaw pa ring gawin. Umalis na kayo. Ang mga taong nasa negosyo ay may kaunting paniniwala sa pamahiin. Lalo na kung idaragdag pa ang naunang ipinakita ni Master Ge. Lalo silang naniwala, sabay na nagulat na tumingin sina Uyang Hai at Liu Yemei kay Xu Baoshi. Muling nagpanggap na nagulat si Xu Tianlong. Lumalabas na ang anak ko ay may kapalaran ng Zuzi Fugui. Kung gayon, hindi na tayo magdiriwang ng kasal. Hindi ako papayag. Pagkasabi nito, hinailan niya si Xu Baoshi at akmang aalis. Hindi ako aalis. Inalis ni Xu Baoshi ang kamay ni Xu Tianlong. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Seryoso ang kanyang ekspresyon na hindi pa kailanman. Itay, hindi ako maaaring umalis. Paano ko matitiis na panoorin si Chen Chen na may malubhang sakit nang hindi siya ililigtas? Palagi ko siyang itinuturing na parang tunay kong kapatid. Ano naman kung ibigay ko ang aking swerte kay Chen Chen? Kahit ang buhay ko,
Ibibigay ko sa kanya. Hinding-hindi ako aalis. Pagkasabi nito, tumalikod siya, matatag at hindi natitinag. Anak, galit na pumadyak si Shu Tianlong. Naantig sina Ouyang Hai at Liu Yemei sa sinabi ni Shu Baoshi. Nagpakita sila ng kaunting paghanga. Nang makita ng mga master na dumating na ang pagkakataon, tumalikod sila at akmang aalis na. Galit silang sinabi, sige, handa kang sirain ang iyong buong buhay para iligtas siya. Tunay kang may puso at katarungan. Ngunit paaalalahanan kita ng isang bagay. Kapag nagzangzi ka na para sa kanya, ipapasa mo na ang iyong swerte sa kanya. Darating din ang araw na magsisisi ka. Hihintayin ko rito ang araw na magsisisi ka. Pagkasabi nito, mabilis siyang lumabas. Ngunit pagdating pa lang niya sa pinto, biglang isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Malakas na bumukas ang pinto ng silid. Dalawang paa ang pumasok mula sa labas ng pinto. Matatag, tumpak, at malakas na sumipa sa bibig ni Master Ge. Gusto mong pumunta? Pumunta ka. Gusto mong umalis? Umalis ka. Nakuha mo na ba ang pahintulot ko? Isang anino ang pumasok mula sa labas ng pinto. Chen Pingen. Agad na nagbago ang ekspresyon ni na Shu Tianlong at Shu Baoshi. Bakit siya nandito? Pagkatapos, sa likuran niya, lumitaw ang isa pang anino. Si Ye Yaoqing pala. Nakasuot siya ng isang purong itim na bestida, na nagmumukhang napakarangal. Binibining Ye, dumating na po kayo. Para bang nakakita ng tagapagligtas sina Ouyang Hai at Liu Yemei. Nagmamadali silang lumapit para sa malubong. Bahagyang tumango si Ye Yaoqing. Kanina, tumawag si Ouyang Hai dahil umaasa siyang maaari siyang lumantad para imbitahin si Chen na manggamot. Tutal, dito sa Tianhai, kung makakaaway niya sina Shu Tianlong o Ouyang Hai, isa lang ang maaari niyang piliin. At saka, gusto niya ang lateng iyon. Nang matanggap niya ang tawag, agad siyang pumunta, umaasang hindi mahuhuli. Hindi huli. Salamat po, binibining Ye. Talagang salamat po. Sa harap niya, hindi nang ahas magsalita ng marami si Ouyang Hai. Bagamat puno ng galit ang kanyang puso kay Chen, umaasa pa rin siyang mapapagaling nito si Ouyang Chen. Nag-aalalang lumapit si Liu Yemei. Binibining Ye, kung gayon, hayaan na po nating magsimula siya. Comatose pa rin si Chen Chen. Hindi sila agad pumayag sa zangzi kanina dahil nakipag-ugnayan na sila kay Ye Yaoqing. Umaasang madadala niya si Chen. Maganda ang zangzi, ngunit hindi maaaring hayaang mawalan ng puri ang kanilang anak na babae. Sa sandaling iyon, nagulat na sumigaw si Shu Baoshi. Ano? Tinawag niyo siya para gamutin niya si Chen Chen. Kung si Chen Pingen ang manggagamot, paano pa ako magsuzangzi? Kumunat ng mahigpit ang kilay ni Shu Tianlong. Isang masamang kutob ang umusbong sa kaibuturan ng kanyang puso. Anong isinisigaw mo? Nasira ba ang masama ninyong balak? Tanong ni Chen. Pagkasabi nito, agad na nayanig ang buong katawan ni na Shu Baoshi at Shu Tianlong. Posible kayang nahalata na niya. Ang iba ay natigilan din. Masamang balak. Anong ibig sabihin niyan? Nagkibit balikat si Chen. Walang magawa sa kanyang puso. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ka naging pinakamayamang tao sa IQ mo. Ilang araw na ang nakalipas. Comatose si Ouyang Chen. Sinabi ni Shu Baoshi na iyon ay itinakda ng tadhana. Kailangang magzangzi. Sa pagkakataong ito, muling na-comatose si Ouyang Chen. Muli siyang humihingi ng zangzi. Ang ganito kasimpleng problema. Sila at ang manlolokong ito ay magkakampi. Ang layunin nila ay ang kininang iyong anak na babae. Pagkasabi nito, agad na napunta ang tingin ni na Ouyang Hai at Liu Yemei kay Shu Baoshi. Kumunat din ang noo ni Ye Yaoqing. Hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Nataranta si Shu Baoshi. Ikaw, nagbibintang ka. Samantala, nagngangalit si Shu Tianlong. Bagamat puno ng galit ang kanyang mukha, pinanatili pa rin niya ang kanyang kahinahunan. Ginoong Chen, alam kong mayroon tayong hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi maaaring magsalita ng basta-basta. Dati, hindi ko pa nakikilala si Master Ge. Paano kami maaaring magkutsabahan? Nagpatuloy siya sa pagtatanggol. Ang aking anak ay maaaring magpagaling kay Ouyang Chen dahil siya ay likas na may kapalaran ng Chuzi Fugui. Maaari niyang ipasa ang kanyang swerte sa kanya para gumaling. Malamig na ngumiti si Chen. Kapalaran ng Chuzi Fugui. Saan nanggaling ang kulay ube na mukha? Mukhang masyadong magaan pa rin ang kamay ko. Halos sa mukha ng dugo sa galit si Shu Tianlong. Binibining Ye. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo nakikipagtulungan sa isang taong kasing arogante at mayabang nito. Ang taong ito ay mayabang at mapagmataas. Walang pakundangan ng kanyang pananalita at kilos. Talagang hindi karapat-dapat na pahalagahan. Ang aking anak, si Baoshi, ay mas magaling kaysa sa kanya ng libu-libong beses. Humakbang pasulong si Shu Baoshi. Mayabang siyang sinabi,
Mas magaling ako sa kanya ng 1,000. 10,000 beses. Walang pakialam na sumulyap si Ye Yaoqing. Walang pakialam siyang sinabi. Saan mas magaling? Ikaw ba ang sinakyan ng kabayo? Agad na natigilan si Xu Baoshi. Ito ang kahihiyan ng kanyang buong buhay. Mapanghamak na sinabi ni Chen. Huwag ka nang magsayang ng laway sa kanila. Hindi sila karapat-dapat. Pagkatapos ay tumingin siya kina Ouyang Hai at Liu Yemei. Magkakampi sila. Kung gusto niyong humanap ng ebidensya, kayo na mismo ang maghanap. At saka, kung hindi dahil sa payo ni Binibining Ye, kahit na lumuhad pa kayo at magmakaawa, hinding-hindi ako pupunta para manggamot. Ito na ang huling pagkakataon. Sa hinaharap, hindi niyo na ako kailangang hanapin pa. Ngunit mayroon pang isang kondisyon. Ang lote 140 ay dapat ibigay kay Binibining Ye. Nag-aapoy sa galit sina Ouyang Hai at Liu Yemei. Anong klaseng tono yan? Sino ang inuutusan niya? Ngunit dahil sa sakit ng kanilang anak na babae, sa huli ay napilitan pa rin silang yumuko. Naiintindihan ko na. Ibibigay ko ang lupa kay Binibining Ye. Nang makita ni Chen na nakamit na niya ang kanyang layunin, hindi na siya nagsalita pa ng maraming salita. Diretsyong umakyat siya sa silid tulugan sa ikalawang palapag. Nang madaanan niya si Master Ge, kababangon pa lang nito mula sa lupa. Mabangis ang kanyang mukha na huminto. Bata, ikaw na batang amoy gatas pa. Nangangahas kang sip-in ako. Blag. Muli siyang sumipa at pinatalsik ito. Ang ganitong klaseng demonyong tao na konti lang ang alam ay pinakakasuklaman. Manggahas ka pang magingay. Sisipain kita hanggang mamatay. Tahimik na parang patay ang lobby. Lahat ay nakatingin habang paakyat siya ng hagdanan. Nang pumasok siya sa silid tulugan, doon lang nahimasmasan ang mga tao at akmang susunod na para tingnan. Ngunit pagdating pa lang nila sa pinto, biglang malakas na sumara ang pinto ng silid. Sa loob ng silid, nakita ni Chen si Ouyang Chen na nakahiga ng tuwid sa kama. Bagamat maganda, ang malamig na mukhang ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng kawalan ng lasa. Marahan niyang hinawakan ang pulso nito. Sinabi, bakit mo ako hinahanap? Lumalabas na nagbago ka na ng paraan. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kumot. Dahan-daang hinubad ang damit ni Ouyang Chen. Makalipas ang ilang sandali, inayos niya ang posture nito para sa paggamot. Ipinasok niya ang chi sa kanyang mga daliri, gamit ang kanyang mga daliri bilang karayom. 2 minuto pagkatapos, natapos ang paggamot. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Hindi mali ang paraan ng paggamot. Dapat ay nasa estado siya ng hibernation. May isang taong buhay sa tabi niya tapos hindi pa rin siya nagigising. Tunay na kakaiba, umiling si Chen. Hindi na siya nag-isip pa. Itinuring na lang niyang natutulog pa rin ito. Hindi na rin niya isinuot pabalik ang damit nito. Tinakpan niya ito ng kumot saka tumalikod at umalis. Pagkalabas pa lang niya ng pinto, dahan-daang iminulat ni Ouyang Chen ang kanyang mga mata. Nagngangalit siyang bumigkas ng 3 salita, Chen Pingan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya kailanman nakita ng ibang tao ang kanyang katawan. Huwag nang sabihing lalaki, kahit babae ay hindi pa. Ngunit hindi lang siya tiningnan nito. Ginamit pa nito ang kanyang mga daliri para hawakan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa sala, lahat ay nakaupo roon. Kapatid na Ouyang, hindi ka maaaring makinig sa mga baliw na salitang iyon. Sumusumpa ako sa langit. Dati, hinding-hindi ko kilala si Master Ge. Si Chen Pingan ay tiyak na nagbibintang sa akin, sabi ni Xu Tianlong. Tahimik na nakaupo si Ye Yaoqing sa isang tabi. Kalmado ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, bagamat naniniwala siya kay Chen, kulang siya ng konkretong ebidensya. Tahimik na nakaupo sina Ouyang Hai at Liu Yemei. Hindi sila nagpakita ng anumang reaksyon. Sa kanilang mga puso, malinaw na ang lahat. Sa sandaling ito, kung aatakehin nila si Xu Tianlong, paano kung hindi mapagaling ni Chen si Ouyang Chen? Kailangan pa rin nilang umasa kina Xu Baoshi at Master Ge. Kaya, ang hindi pagpapakita ng anumang reaksyon ang pinakamahusay na estratehiya sa ngayon. Sa wakas, walang pakialam na itinulak ni Chen ang pinto ng silid at lumabas. Ano na? Gumaling na ba si Chen Chen? Nagmamadaling tumayo sina Ouyang Hai at Liu Yemei para magtanong. Puno rin ng pag-asa ang mga mata ni Ye Yaoqing. Samantala, ang 3 mula sa pamilyang Xu Tianlong ay sobrang kinakabahan. Tiningnan sila ni Chen. Talagang maaari pa rin silang mamuhay ng mapayapa. Medyo nagtaka siya. Alam ni Ouyang Hai na pinagtaksilan ng kanyang anak na babae ngunit kaya pa rin niyang magtimpi. Tunay na isang pagong na nagtatago sa kanyang shell para makatiis ng kahihiyan. Gumaling na siya. Kalabitin mo lang siya. Majay gising na siya. Pagkasabi nito, sabik na sumugod si Liu Yemei paakyat. Makalipas ang ilang sandali, tuwang-tuwa siyang bumalik. Gising na, gising na, gising na si Chen Chen. Nang marinig ang balitang ito, nakahinga ng maluwag si Ouyang Hai.
Samantala, ang tatlo mula sa pamilyang Shu Tianlong ay natigilan. Ang planong matagal ng pinaghandaan. Sa huli ay sinira pa rin niya. Ganoon ba talaga kagaling ang taong ito? At saka, maniniwala ba si Uyang Hai sa sinabi ni Chen? Kung maniniwala siya, ano na ang gagawin nila? Nagsimula na silang mataranta. Puno ng paghanga ang mga mata ni Ye Yaoqing habang tinitingnan si Chen. Bahagya siyang ngumiti. Lumingon siya kay Uyang Hai. Ginoong Uyang, kung napagaling na ni Ginoong Chen ang inyong anak na babae, oras na para tuparin ang kasunduan. Pirmahan na po ang kontrata at ibigay na ang lupa. Tumango si Uyang Hai. Naghahanda na siyang tuparin ang kanyang pangako. Gayunpaman, biglang tumunog ang telepono. Pagkasagot niya, natigilan siya. Ano? Anong sabi mo? Ito ang pinaka-nakakatakot na bilangguan sa buong mundo. Sa loob nito, sino mang kriminal na mapalaya ay magiging isang Panginoon sa kani-kanilang lugar. Ngunit sa sandaling ito, silang lahat ay nakayuko at sumusuko sa isang binatilyo. Dahil lang 3 taon na ang nakalipas, kusang pumasok ang binatilyong ito sa bilangguan. Ang napakabigat na electromagnetic na tarangkahan ay hindi lang niya sinipa at pinatalsik, kundi pati ang 4 bilyong bilanggo sa loob ay binugbog niya buong gabi. Mula noon, siya na ang naging hari ng bilangguan. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono. Pagkasagot ni Uyang Hai, natigilan siya. Ano? Ang lugar sa paligid ng lote 140 ay malapit ng i-develop ng husto. Kasabay nito, nakatanggap din ng tawag si Shu Tianlong. Sinasabi niyo bang ang lote 140 ay malapit ng i-develop ng husto? Nang makita ito, bahagyang kumunat ang noo ni Ye Yaoqing. Masyadong nagkataon ang oras na ito. Ngunit mabilis siyang bumalik sa dati. Naniniwala pa rin siyang ang pinakamayamang tao ay hindi isang taong hindi tumutupad sa salita. Nakaligtas na tayo. Ibinaba ni Shu Tianlong ang telepono. Puno ng saya ang kanyang puso. Tumaas ng ilang beses ang presyo ng lupa. Talagang hindi makapaniwala, ngunit bigla siyang medyo nagsisi. Kung naghintay pa siya ng kaunti, ang lating ito ay sa kanya na sana. Hindi na kailangang ibahagi pa kay Uyang Hai. Kumislap ang isang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya, Binibining Ye, tama ang hula ko. No, alam nyo na ang balita kaya pinapunta nyo si Zhao Pingan para iligtas si Chen Chen. Diba? Ang kanyang mga salita ay hayagang nagpapahiwatig na ito ay isang kalkulasyon ng interes. Sadya niyang pinahamak si Uyang Hai. Walang pakialam na sinabi ni Ye Yaoqing. Tama nga, ngunit naniniwala akong ang lating ito, gaano man kataas ang presyo, ay hindi kasing halaga ni Binibining Uyang. Mahal na mahal ni Ginoong Uyang ang kanyang anak na babae. Kahit na alam niya ito noon pa, ipapagamot pa rin niya siya. Diretsahan siyang umamin. Hindi na makapagsalita pa si Shu Tianlong. Napilitan siyang tumingin kay Uyang Hai. Saglit na nag-isip si Uyang Hai. Sa wakas ay nagsalita siya. Ngumiti ang kanyang mukha, dahil sa aking anak na babae. Ang lating ito, gaano man kataas ang halaga, ay maituturing ng bayad sa pagpapagamot. Binibining Ye, natural na tutuperin ko ang aking pangako. Kaya lang, ang kontrata ay kailangang pirmahan ni Binibining Ye. Hindi maaaring si Zhao Pingan ang pumirma. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Yaoqing. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Seryosong sinabi ni Uyang Hai. Maaaring hindi alam ni Binibining Ye na ang pagkakatulog ng aking anak na si Chen Chen ay hindi dahil sa kagagawan ni nakapatid na Shu at Master Ge, kundi dahil sa inis sa kanya ng Zhao Pingan na ito. Ang lupa ay maaaring ibigay sa inyo. Ngunit hinding-hindi ko maaaring hayaang pumirma ang aking kaaway. Pagkasabi nito, lahat ay natigilan. Medyo nagalit si Chen at sinabing, wala ka bang utak? HMPH. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ikaw nga ang may gawa. Matigas ang paninindigan ni Uyang Hai. Binibining Ye, ibibigay ko sa inyo ang lupa. Ang kontrata, kahit kailan ay maaaring pirmahan. Hindi napigilan ni Shu Tianlong na tumawa ng malakas. Buti na lang at matalino si kapatid na Uyang. Kung hindi, napagbintangan na sana ako. Tama ka, ang pirma na ito, hinding-hindi maaaring si Zhao Pingan ang pumirma. Tiyo Uyang, napakatalino nyo. Mayabang na sinulyapan ni Shu Baoshi si Chen. Si Gemo na ito ay hindi kailanman gumawa ng masama. Sa kabaligtaran, may isang taong nasa likuran na hindi tao. Muling bumalik ang pagyayabang ni Master Ge. Galit na galit si Ye Yaoqing. Kung walang pirma ni Chen, ayon sa kasunduan kay Zhang Chang, kailangan niyang umalis. Kung gayon, gaano man siya magpaliwanag, mahihirapan siyang kumbinsihin ang lahat. Kung ang pirma na ito, ipipilit kong si Zhao Pingan ang pumirma. Ano na, ang kanyang tindig ay parang bahaghari. Biglang tumaas ang presyon sa buong silid. Naging pilit ang ngiti ni na Shu Tianlong at Shu Baoshi. Naging seryoso rin ang mukha ni Uyang Hai. Ngunit pilit pa rin siyang nagpakatatag.
Wala akong intensyong kalabanin si Binibining Ye. Ngunit hindi ko gusto ang walang hiyang Zhao Pingan na ito. Kung pipilitin ni Binibining Ye, maaari ko lang kanselahin ang kasunduan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ye Yaoqing. Sa sandaling iyon, malamig na tumawa si Chen. Magaling. Ang lupa na ibinibigay ninyo. Hindi namin kailangan. Ngunit bago lumubog ang araw bukas, gagawin kong lumuhod kayo at magmakaawa sa akin na tanggapin ang lupa. Binibining Ye, tara na. Gusto pa sanang magbigay ng pressure ni Ye Yaoqing. Ngunit sa harap ng malamig na ugali ni Chen, tumango siya at umalis. Nang lumabas silang dalawa sa villa, hindi napigilan ni Xu Baoshi na magmura. Anong klaseng basura yan? Nangangahas siyang Sir anak ko. Basura. Kapatid na Uyang. Ang galing mo. Para ipagdiwang. Bukas, mag-oorganisa tayo ng groundbreaking ceremony sa lote 140. Ano sa tingin mo? Masaya ang kalooban ni Xu Tianlong. Tumaas ang presyo ng lupa. At nailipat pa niya ang sisi kay Chen. Bukod sa hindi nakasiping ng kanyang anak si Uyang Chen. Perpekto ang gabing ito. Hindi sumagot si Uyang Haikan inuman. Iwinasiwas niya ang kamay. Senyales na umalis na sila. Si Liu Yemei na nasa itaas ay sa wakas ay hindi na napigilan. Bakit ka? Napabuntong hininga si Uyang Hai. Ano man ang katotohanan, si Binibining Ye ay babalik din sa Imperial Capital. Si Zhao Pingan ay maaga o huli ay magiging walang kwenta. Samantala, ang Tianlong Group ay mananatili magpakailanman. Kung kailangang may isakripisyo, si Zhao Pingan lang iyon. Pagkasabi pa lang nito, lumabas si Uyang Chen. Mahigpit na nakakunot ang kanyang noo. Itay, posible kayang minamaliit natin si Zhao Pingan. Umalis sina Chen at Ye Yaoqing sa villa. Galit pa rin si Ye Yaoqing. Iniisip na walang utang na loob si Uyang Hai. Nakita niyang madilim ang mukha ni Chen. Kaya kusa siyang humingi ng tawad. Pasensya na, kung hindi dahil sa akin. Hindi ka sana magdaranas ng ganitong kahihiyan. Hindi ko rin alam na ganoon pala siya. Sa hinaharap, hindi na kita hahayaang gumawa ng anumang bagay na ayaw mo. Habang lalong iniisip ni Ye Yaoqing, lalo siyang nakakaramdam ng hiya. Marahang pinakalma siya ni Chen. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sila ang walang hangganan. Nagbago ang kanyang tono. Naging matatag ang kanyang pananalita. Kung ganoon na rin lang. Huwag niyo akong sisihin kung may gagawin ako. Ihinto mo ang kotse. Kailangan kong bumaba para gawin ang isang bagay. Natigilan si Ye Yaoqing. Anong gagawin mo? Huwag kang padalos-dalos. Sila ay mga malalaking tao sa mundo ng negosyo sa Tianhai. Ang aksidenteng tulad niyan ay masyadong madali para sa kanila. Gusto kong sila mismo ang kusang lumuhod at ibigay muli ang lupa. Pagkasabi nito, malakas niyang binuksan ang pinto ng kotse at tumalon palabas. Pingan. Sigaw ni Ye Yaoqing sa gulat. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na si Chen. Makalipas ang 20 minuto, lumitaw ang anino ni Chen sa lote 140. Kumikislap ang kanyang mga mata. Matatag ang kanyang mga hakbang habang umiikot sa lote gamit ang bagwa footwork. Habang naglalakad, tumitingala siya para pagmasdan ang mga bituin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang walang kapantay na dignidad at determinasyon. Dati, hindi pa siya gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ginalit siya ni Uyang Hai. Bagamat hindi siya magaling sa negosyo, kaya niyang gumamit ng mahika. Makalipas ang 1 oras, natapos niya ang huling ikot sa lote. Malakas niyang itinapak ang kanyang paa sa lupa at sumigaw. Tanggalin ang porma sayon. Boom! Boom! Tila yumanig ang lupa. Isang bulalakaw ang dumaan sa kalangitan ng gabi. Kinabukasan, kumalat sa buong lungsod ang balita na nagpa siya ang probinsya na bigyang diin ang pag-unlad sa lugar sa paligid ng lote 140. Akala ng lahat ay haharapin ni Xu Tianlong ang isang malaking dagok. Hindi nila inaasahan na sa huli, siya pala ang naging katawa-tawa. May isang taong gumawa ng paunang pagtansya kung magiging maayos ang pag-unlad. Sa pagkakataong ito, si Xu Tianlong ay maaaring kumita ng higit sa 2 bilyon. Sayang lang at kailangan niyang hatiin ito kay Uyang Hai. Nagsisisi pa rin si Xu Tianlong. Baoshi, puntahan mo at bantayan ang lugar. 1 oras na lang, magsisimula na ang groundbreaking ceremony. Tiyakin mong maayos ang lahat sa lugar. Puno ng pagmamayabang si Xu Baoshi. Hintayin niyo lang at tingnan. Si Zhao Pingan, ang hamak na taong iyon, ay nangangarap pang luluhod tayo. Mamaya, gagawin natin siyang kaiya-hiya. Haha, sa Cloud Pavilion Sky Palace. Nagmamadaling sumugod si Zhang Chang sa villa. May hawak siyang isang imbitasyon. Ang Tianlong Group ay nagpadala ng imbitasyon para sa groundbreaking. Sa harap nito, espesyal na idiniin na dapat dumalo si Ginoong Zhao. Casual na tinanggap ni Chen ang imbitasyon. Ginoong Zhao, ano po ang masasabi ninyo sa imbitasyong ito?
Pangit ang mukha ni Ye Yaoqing. Hindi niya alam kung paano tutulong. Anong masasabi? Kung inimbitahan, pupunta. Ikaw talaga ang kapal ng mukha mo. Galit na galit si Zhang Chang. Tumingin siya kay Ye Yaoqing. Binibini. Ayon sa kasunduan, kung hindi niya maibabalik ang lupa, dapat siyang kusang magbitiw. Narinig niyo rin po iyon. Nagpakita ng hirap sa mukha si Ye Yaoqing. Alam din niyang hindi na maibabalik ang lupa. Ngunit ayaw niyang umalis si Chen. Napilitan siyang magsabi ng matigas. Ngayon pa lang naman ang groundbreaking. Baka may pagkakataon pa para maibalik ang lupa. Binibini. Ano ba talaga ang ipinainom niya sa inyo? Nagdadabog sa galit si Zhang Chang. Tinamad na tumayo si Chen. Tara na. Tingnan natin ang groundbreaking ceremony na ito. Baka may sorpresa pa. Pagkasabi nito, nauna siyang lumabas ng pinto. Walang magawa sina Ye Yaoqing at Zhang Chang kundi sumunod sa likuran. Sa lugar ng seremonya, siksikan ang mga tao na parang mga langgam. Ang mga nasa mataas na lipunan ng Tianhai ay lahat nagtipon. Sa gitna ng mga tao, walang tigil na umalingaw-ngaw ang mga malamig na bulungan. Nang ahas pa talagang pumunta si Zhao Ping'an. Siguradong nagsisisi na si Binibining Ye. Nawala na ang lupa, tapos kailangan pa niyang panoorin siyang mapahiya. Narinig ni Ye Yaoqing at namula ang kanyang mukha na parang dugo. Lalong walang tigil sa pag-irap si Zhang Chang kay Chen. Ngunit bahagya lang ngumiti si Chen. Hindi pinansin. Sa sandaling iyon, humiwalay si Xu Baoshi sa mga tao at lumapit. Nagpanggap siyang magalang. Binibining Ye, maligayang pagdating. Ngunit, hindi niyo po talaga dapat isinama ang ganitong klaseng tao. Malamig na parang yelo ang mukha ni Ye Yaoqing. Kung sino ang isasama ko, hindi mo kailangang ipaliwanag. Naging pangit ang mukha ni Xu Baoshi dahil dito. Sa kanyang puso, galit siyang nanumpa na darating din ang araw na madadala niya ito sa kama. Paalam na po. Tiningnan ni Chen siyang umalis ng kaawa-awa. Casual siyang sinabi, salamat sa iyo. Ha? Narinig ni Ye Yaoqing at bahagyang ngumiti. At sa gitna ng mga tao, nakita rin ni Chonjiao ang eksenang ito. Nagdadabog siya sa galit. Lintik na lalaki. Habang naaalala mo ako, nilalandi mo rin si Ye Yaoqing. Lintik na lalaki. Mabilis na lumipas ang oras. Nagsimula na ang seremonya. Sina Xu Tianlong at Ouyang Hai ay nakasuot ng pormal na kasuotan at umakyat sa entablado. Lumapit si Xu Tianlong sa mikropono. Masayang-masaya ang kanyang mukha na sinabi. Bago ang groundbreaking, kailangan ko pang magpasalamat ng espesyal sa isang tao. At iyon ay si Zhao Ping'an. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makukuha ang lateng ito. Salamat sa iyo, Ginoong Zhao. Magalang na yumuko si Xu Baoshi. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng mahalagang lupa ng probinsya. Nagpapasalamat ako sa 8 henerasyon ng iyong mga ninuno. Ha ha ha. Umalingaw-ngaw sa eksena ang tawanan. Lahat ay nakakarinig na ito ay pang-iinsulto kay Chen. Hindi na kailangang maging magalang. Kapag umiiyak na kayo, huwag niyo lang akong murahin. Walang pakialam na sumagot si Chen. Ang mga nasa paligid ay nagpakita ng paghamak. Biglang nagsalita si Ouyang Hai. Sa totoo lang, kailangan ko ring magpasalamat kay Zhao Ping'an. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakasali sa proyektong ito. Huminto siya sandali. Kahapon, inasar niya ang aking anak na babae hanggang sa bumalik ang dati niyang sakit. Habang nag-aalala ako na parang langgam na gumagapang sa mainit na kawali. Kusa siyang pumunta sa aming pintuan at sinabing kaya niyang pagalingin ito. Hiniling niya sa aking humanap ng paraan para makuha ang lateng ito at ibigay sa kanya. Kinausap ko si Boss Xu. Dahil sa pag-aalala kay Chen Chen. Agad siyang pumayag na bigyan ako ng kalahati ng lote. Ngunit pagkatapos magising ni Chen Chen, sinabi niyang inasar siya nito hanggang sa himatayin. Kaya hindi ko ibinigay ang lupa. Tungkol naman sa tunay na dahilan kung bakit niya gusto ang lupa. Kaninang umaga ko lang nalaman na dahil pala malapit ng mamuhunan ng malaki sa lateng ito. Ang mga salitang ito ay biglang nagpatahimik sa buong bulwagan. Malakas na tinitigan ni Ouyang Chen ang kanyang ama. Paano mo nasabi iyon? Makalipas ang ilang sandali, umagos na parang baha ang mga paninisi. Hamak na tao. Matagal na niyang alam na uunlad ang lupang ito kaya nagplano siya laban kay Binibining Ouyang. Nabuhay ako ng ganito katagal. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng basura. Binibining Ye, paalisin niyo na ang ganitong klaseng tao. Kung hindi, sisirain niya ang inyong reputasyon. Ang ganitong klaseng tao ay dapat parusahan ng libu-libong hiwa. Humigpit ang pagkakahawak ni Ye Yaoqing sa kanyang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit kayang-kayang baligtarin ni Ouyang Hai ang itim at puti ng ganito. Samantala, si Chonjiao ay puno ng pagtataka ang mukha. Talaga bang si Zhao Ping'an ang may gawa nito? At sa buong eksena, si Chen lang ang hindi natinag. Ang mga taong ito ay wala ng kahihiyan.
Bakit pa siya magagalit? Malamig siyang sumagot. Tama po, lahat ng sinabi ninyo ay tama. Gusto ko nga ang lateng ito. Hanggang ngayon, ganoon pa rin. Kung payag kayo, anumang oras ay maaari akong maglabas ng 1,000,000 para bilhin ito. Pagkasabi pa lang nito, lalong nagalit ang buong bulwagan. Walang hiya talaga. Nasaan na ang iyong mukha? Ang lupang ito ay hindi bababa sa 2 bilyon ang halaga. Akala mo ba kung sino ka para mag-alok ng 1,000,000 para bilhin ito? Galit na sumigaw si Shu Baoshi. Binibining Ye, tanggalin niyo na siya agad. Nagulat si Ye Yaoqing. Sa kanyang puso, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito ni Chen. Ang lateng ito, paano ito magiging 1,000,000 lang ang halaga? Manahimik ka, sigaw ni Zhang Chang. Huwag mong hayaang mapahiya si Binibini kasama mo. Walang pakialam na sinabi ni Chen. Para sa inyo lang naman ito. Ngayon, magbigay kayo ng 1,000,000. Mamaya, baka wala na itong halaga. Sige na, huwag nang magsalita pa ng kalokohan. Simulan na ang seremonya. Tumingala si Chen at hinarap ang mabangis na tingin ni Shu Tianlong na parang lobo. Namumutla ang mukha nito. Hindi mo na kailangang sabihin. Natural lang na magkakaroon ng groundbreaking. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo. Ang lateng ito ay hinding-hindi ibebenta. Ang iyong plano ay malapit ng mabaygo. Mapanghamak na ngumiti si Uyang Hai. Boss Shu, huwag mong pansinin ang batang ito. Bilang paggalang kay Binibining Ye, hindi natin siya paaalisin. Mas mabuti pang simulan na natin ang seremonya. Galit na tinitigan ni Shu Baoshi. Hindi na siyahang bamulong. Ang taong ito ay talagang baliw. Hintayin niyo lang. Tiyak na tatanggalin siya ni Binibining Ye. Sa huli, ako ang pipiliin niyang partner. Malakas na inihayag ni Shu Tianlong. Huwag ninyong pansinin ang hamak na tao. Susunod, simulan na ang seremonya. Una, imbitahan natin si Master Ge sa entablado. Ang mga negosyante ay napakahalaga sa mga seremonya. Bago ang mga proyekto, hahanap sila ng isang dakilang master. At iyon ay si Master Ge. Nang lumitaw siya, ilang empleyado ang nagbuhat ng altar. Ulo ng baboy, prutas, cake, lahat ay kumpleto. Nakasuot ng damit na tela si Master Ge. May hawak na mahabang espada. Lumapit siya sa harap ng mesa. Nagsindi ng insenso at kandila. At bumigkas ng mga dasal. Magandang oras na ngayon. Magbubukas na ang langit at lupa. Magkakaroon ng kapayapaan sa 4 na panahon. Itinaas ang espada sa ere ng higit sa 10 metro. Nagsimula itong bumagsak. Sa huli, matatag itong tumusok sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw sa gulat ang mga tao. Tunay ngang isang pantas. Itinuro ni Master Ge ang lupa. Ito ay isang mapalad na lugar. Kapag hinukay, aapaw ang swerte. Tiyak na magiging maayos ang konstruksyon. Dadaloy ang kayamanan. Magsimula ng maghukay dito. Sina Shu Tianlong at Uyang Hai ay magalang na yumuko para magpasalamat kay Master Ge. Nang makita ito, natawa si Chen. Mga tanga. Isang manlolokong baguhan ang nakapanloko ng 2 tanga. Ang boses ay hindi malakas. Ngunit sa sandaling ito, napakalinaw nito. Agad na napunta ang tingin ng lahat kay Chen. Lintik, anong sabi mo? Galit na nanlisik ang mga mata ni Shu Baoshi. Ikaw ang tanga. Hindi mo nakuha ang lupa kaya sadya kang nanggugulo. Paano papayag si Binibining Ye sa ganitong klaseng hamak na tao? Tama, saan ka ba galing? Binibining Ye, paalisin niyo na siya. Nang umabot na sa puntong ito ang mga pangyayari, hindi na rin makakatulong si Ye Yaoqing kay Chen. Pag-ulong siyang sinabi, huwag ka nang magsalita pa. Sinasabi ko lang ang totoo. Iyon ay talagang hindi isang mapalad na lugar, kundi isang lugar ng sakuna. Galit na sumugod si Master Ge. Ang batang ito, karapat-dapat ba siyang pagdudahan ako? Sa edad na 3, namulat ako. Sa edad na 8, nagkaroon ako ng guro. Sa edad na 16, tigil. Kung ayaw mong masaktan, lumayo ka sa akin. Ikaw, nanginginig sa takot si Master Ge. Nagmamadali siyang umatras. Akmang magagalit na sana sina Shu Tianlong at Uyang Hai. Uyang Chen, kanina ka patahimik. Sa wakas ay nagsalita ka na. Itay, Tiyo Shu, simulan na natin. Mamaya, kapag lumampas na ang magandang oras. Hindi na maganda. Nagngangalit si Shu Tianlong. Ipapakita ko sa iyo kung ito ba ay isang mapalad na lugar o hindi. Kapatid na Uyang, tayo na. 4 na tao. Ang kanilang mga mata ay parang mga punyal. Sumunod agad ang tunog ng pala na humuhukay sa lupa. Gayunpaman, ilang pala pa lang ang nahukay. Dong, biglang gumuho ang lupa. Si Shu Baoshi ay direktang nahulog. Sa hukay na may lalim na mga 1.5 metro. Puno ito ng mga gumagapang na ahas. Raw. Agad na umatras ang mga tao sa paligid. Ang ilang matatakutin ay halos himatayin sa takot. Ano ito?
Nahukay ba natin ang pugad ng ahas? Masamang pangitain ito. Namutla ang mukha ni na Uyang Hai at Shu Tianlong. Natigilan din si Master Ge. Paano nangyari ito? Namutla sa takot si Zhang Chang. Pinakatakot siya sa ahas. Halos maihi siya sa pantalon. Hinawakan ni Ye Yaoqing ang kamay ni Chen. Tense ang kanyang mukha. Walang pakialam nang umiti si Chen. Simula pa lang ito. Habang natutulala pa ang lahat, sumigaw si Shu Baoshi sa hukay. Saklolo. Itay. Saklolo. Para siyang nagising sa panaginip si Shu Tianlong. Bilisan nyo. Iligtas nyo ang anak ko. Nailigtas si Shu Baoshi. May ilang ahas pang nakakapit sa kanyang katawan. Inilagay siya sa stretcher at dinala sa ospital. Sinabi ko ng lugar ng sakuna iyan. Ayaw niyong maniwala. Ngayon, maganda na. Nahukay ang pugad ng ahas. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ang inyong anak. Itutuloy pa ba ang seremonyang ito? Kumaibat ang gilid ng labi ni Chen sa isang ngiti. Ngayon, nag-aalok ako ng 900.000. Swoosh! Muling lumingon ang mga tao kay Chen. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino mang nang ahas magsalita ng walang galang. Lahat sila ay may dalang tingin ng pag-iingat. Tila may kakayahan si Chen na malaman ang hinaharap. Manahimik ka. Nag-aapoy sa galit si Shu Tianlong. Gusto na niyang punitin si Chen. Gusto niyang puntahan ang kanyang anak. Ngunit siya ang boss. Kung aalis siya, ano ang mangyayari? Nagsimula na. Hindi maaaring itigil ang seremonya. Nagngangalit siyang sinabi, hindi ko hahayaang pagtawanan ako ng isang hamak na taong tulad mo. Magsimula ulit ang seremonya. Ito ay pagkakamali ni Master Ge. Lumipat lang tayo sa ibang lugar. Ayos na. Lumipat sa ibang lugar. Pinagpapawisan si Master Ge. Hindi siya ng ahas sumagot. Tama po, kanina. Dahil may isang hamak na tao sa eksena na nanggulo sa aking isip. Sa pagkakataong ito, tiyak na walang problema. Pagkasabi nito, muli siyang nagwagayway ng espada. Vot, bumagsak ang espada sa di kalayuan. Dito ang bukal ng yaman. Kapag hinukay ang lupa, dadaloy ang kayamanan. Hukayin. Determinado si Shu Tianlong na kunin ang pala. Sumunod si Uyang Hai. Pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa. Naghukay sila ng lupa. Pagkatapos alisin ang lupa, para silang nagbukas ng isang bukal sa ilalim ng lupa. Mula sa hukay sa ibaba, muling umagos ang mga puting bagay. Kumalat palabas. Nang makita ang bagay na ito, lahat ay muling natigilan. Pugad ng anay. Ang mga anay ay sisira sa mga bahay. Kung magtatayo ng bahay, guguho ito. Natigilan si Uyang Hai. Namutla ang mukha ni Shu Tianlong. Natulala si Master Ge. Malakas na lumingon si Uyang Chen kay Chen. Nagulat ding tumingin si Chi Chuanjiao kay Chen. Dahan-daang lumingon si Ye Yaoqing. Puno ng pagtataka ang mukha. Walang pakialam pa rin si Chen. Ang lating ito. Nag-aalok ako ng 800.000. Pagkasabi pa lang nito, lahat ng tingin ay muling napunta kay Chen. Ang tingin ng bawat isa ay lalong naging puno ng pagtataka. Manahimik ka para sa akin. Halos mawalan na ng kontrol si Shu Tianlong. Ang mga anay ay napakalaking banta sa mga istrukturang gawa sa kahoy. Ang lugar na ito ay orihinal na planong tayuan ng mga residential area. Kung kakalat ang mga anay, sino ang mangangahas bumili ng bahay dito? Muli siyang nagsalita ng mabangis. Kahit nabitiwan ko ang lateng ito, hinding-hindi ko ito ibebenta sa iyo. Mamatay ka na sa pag-asang iyan. Bahagyang ngumiti si Chen. Tamad sumagot. Madilim ang mukha ni Uyang Hai. Noong una, balak niyang malugi, ngunit binago ng malaking pamumuhunan ng probinsya ang sitwasyon. Ngayon, napunta siya sa ganitong kalagayan. Nagngangalit siyang sinabi, pumili ulit tayo ng ibang lugar. Hindi ako naniniwalang ganito tayo kamalas. Tama. Pumili ulit tayo ng ibang lugar. Tinitigan ni Shu Tianlong si Master Ge. Sa huli, kaya mo ba o hindi? Bigyan mo ako ng tiyak na sagot. Pawis na parang ulan si Master Ge. Ito ang unang pagkakataon niyang makaranas ng ganito kakaibang bagay. Kaya ko, syempre kaya ko. Ang susunod na lugar, tiyak na walang problema. Mabilis siyang lumakad papunta sa ibang lote. Ito ang palasyo ng mahabang buhay. Ang mga taong maninirahan dito ay magkakaroon ng mahabang buhay. Sina Shu Tianlong at Uyang Hai ay nagsikap maghukay. Isang pala pababa, daan-daang kuhol ang gumapang palabas. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa lahat ng dako. Nagkagulo ang mga tao. Namutla ang mukha ni Master Ge. Paano nangyari ito? 700.000. Walang pakialam na nag-alok si Chen. Galit na sinabi ni Shu Tianlong. Ngayon, hindi na ako naniniwala sa masasamang espiritu. Pumili ulit si Master Ge ng ibang lugar. Ang resulta, lumabas ang mga makamandag na palaka. 600.000.
Hindi makontrol ni Shu Tianlong ang pagsigaw. Tinitigan niya si Master Ge. Walang silbi. Para saan pa kita pinananatili? Ako na mismo ang pipili. Casual siyang naghukay ng isa pang pala. Nang alisin niya ito, hindi mabilang na alakdan ang gumapang palabas. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Shu Tianlong, pati na ang mga nanonood ay nawalan na ng pag-asa. Ano ba talaga ang lugar na ito? Kung lilito pa ang mga butiki, kumpleto na ang 5 lason. Paano ito ay develop? Paano ito titirhan? Akala mo ba walang lason ng mga anay? Ang lason ng mga anay ay hindi mas mababa kaysa sa mga butiki. Ito ay lupain ng 5 lason. Umalis na tayo agad. Kung hindi, kapag nakagat tayo, muling umalis ang higit sa kalahati ng mga tao. Agad na natigilan si Shu Tianlong. Ang desperasyon sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Kung kakalat ang balitang ito, kahit mura pa ang lupang ito, walang bibili. Nawalan ng pag-asa si Ouyang Hai at sumigaw. Zhao Ping'an, ikaw ang may gawa ng kalokohang ito. Di ba? Lahat ng ito ay gawa mo. Sadya mo kaming sinisiraan. Inilabas ni Chen ang kanyang bank card. Huwag ka nang magsalita pa ng kalokohan. 500.000, ibebenta mo ba o hindi? Tahimik ang paligid. Wala nang nagbibigay ng anumang opinyon pa. Ang lating ito, huwag nang sabihing 500.000 kahit 50.000 ay mahal pa para sa kanila. Halos samuka ng dugo sa galit si Ouyang Hai. 500.000. Ang lating ito, naglabas siya ng 650 milyon para makibahagi. Bago pa ito mahukay, hindi bababa sa 2 bilyon ang halaga nito. 500.000, ibenta sa kanya. Masyadong mabilis ang pagbaba ng presyo. Nahihiya at galit si Shu Tianlong. Kinuha niya ang pala at lumapit. Galit na sinabi, papatayin kita, papatayin kita. Hamak na tao. Mapanghamak na ngumiti si Chen. Bago pa siya makakilos, biglang hamarang si Ye Yaoqing sa harap. Manggahas kang galawin kahit isang hibla ng buhok niya. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng aking pamilya para lipulin ang buong pamilya mo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Huminto sa paglakad si Shu Tianlong. Si Ye Yaoqing ay ang panganay na binibini ng pamilyang Ye sa Imperial Capital. Binibining Ye, hindi ko maintindihan kung bakit mo siya pinoprotektahan. Ang aking anak, si Bao Shi, saang aspeto siya hindi mas magaling kaysa sa kanya ng libu-libong beses. Walang pakialam na sinabi ni Ye Yaoqing. Ang iyong anak ay sinakyan ng kabayo. Agad na hindi makapagsalita si Shu Tianlong. Itinigil ni Ye Yaoqing ang kanyang tingin. Bahagya siyang ngumiti at sinabi, tapos na ang seremonya. Ping'an, tara na. Sa sandaling iyon, saglit na nag-isip si Chen at muling nagtanong. 400,000, ibebenta mo ba o hindi? Kung hindi, 300,000. Nanlisik sa galit ang mga mata ni Shu Tianlong. Direktang hinimite. Sa daan pabalik, nakangiting nagtanong si Ye Yaoqing. Lahat ba ng ito ay gawa mo? Kumikislap ang kanyang mga mata na parang mga bituin sa langit. Biglang naramdaman ni Chen na nagbago na siya. Hindi na siya ang Ye Yaoqing na kilala niya noon. Ngayon, para na siyang isang kapitbahay na ate. Sa paghahambing, mas gusto pa rin niya si Ye Yaoqing. Paminsan-minsan, maaari pa siyang sumulyap. Hulaan mo. Ehem. Si Zhang Qiang na nagmamaneho ay sadya pang umubo ng ilang beses. Sa pamamagitan ng rearview mirror, sumulyap siya. Nangangahas siyang pahulaan si Binibini. Talagang nakalimutan na niya ang kanyang posisyon bilang isang hamak na empleyado. Binibini. Ang pangako ay dapat tuparin. Hindi nakuha ni Zhao Ping'an ang lupa, kaya dapat siyang kusang umalis. Agad na nagdilim ang mukha ni Ye Yaoqing. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Ang lupang iyon ay walang halaga. Gusto mo pa akong malugi? Natakot si Zhang Qiang hanggang sa hindi makapagsalita. Ang kasunduan ay magpapatuloy. Mabilis silang magmamakaawa sa akin na tanggapin ang lupa. Casual na sumagot si Chen. Puno ng pagtataka ang mukha ni Ye Yaoqing. Natulungan ko na siyang makatipid. Bakit pa siya sadya pang nanggugulo? Ang salita ng isang ginoo ay kasing halaga ng 4 na kabayo na hindi mahahabol. Nagmamadaling tinapos ni Zhang Qiang. Bahagyang ngumiti si Chen kay Ye Yaoqing. Hindi ako dahil sa pastahan, kundi gusto kitang tulungan na magkaroon ng tagumpay. Para makawala ka sa tandang iyon at magkaroon ka ng karapatang magpasya sa sarili mo. Siyempre, kung sa oras na iyon ay pipiliin mo ako, isasama kita para hanapin ang natitirang 6 na kasintahan para kanselahin ang kasal. Kung hindi mo ako pipiliin, ituturing na nating kinansela na ang kasal natin. At magpapatuloy akong kumansela ng kasal. Namula ang mukha ni Ye Yaoqing. Mahina siyang sinabi, napakasaya ko kapag nandito ka. Masaya, nang marinig ang dalawang salitang ito. Naalala ni Chen na may isa pa siyang hindi nagagawa.
Si Ye Yaoqing ay may dalang masamang aura. Kailangan niya itong tulungan, ngunit limitado ang kasalukuyang kondisyon. Una, gagawa muna siya ng anteng-anteng. Ihinto mo ang kotse. Kailangan kong bumaba sandali, biglang sabi ni Chen. Natigilan si Ye Yaoqing. Akala niya'y iba ang sasabihin nito. Hindi niya inaasahang hihinto pala ito ng kotse. Posible kayang dahil masyado akong prangka. Mabilis na inihinto ni Zhang Chang ang kotse. Pagkaalis ni Chen, nagtanong siya ng may pag-iimbestiga. Binibini, hindi kaya gusto niyo na siya. Lumingon si Ye Yaoqing sa ibang direksyon. Malamig siyang sinabi, magmaneho ka ng maayos. Bumaba si Chen ng kotse at kinontak si Zhang Kangding. Makalipas ang ilang sandali, isang Maserati ang huminto sa harap niya. Seryosong tiningnan ni Chi Chuanjiao si Chen na sumasakay. Malinaw na matagal na niya itong sinusundan. Hinintay niyang lumayo ang kotse ni Ye Yaoqing bago siya lumitaw. Hindi napigilan ni Chen na makaramdam ng kawalan ng magawa. Bakit ba kung saan-saan ko siya nakikita? Hindi na kailangan. May susando na sa akin. Umikot ang mga mata ni Chi Chuanjiao. Alam na niya ang ugali ni Zhao Ping'an. Mahilig magpanggap na mayabang at malamig. Tapos sa likuran ay lihim na sumusunod. At saka, napakagaling niyang magpanggap. Kapag nahuli, agad siyang nagagalit at nahihiya. Kung hindi, bakit siya bababa ng kotse? Siguradong natuklasan niyang sinusundan niya ito sa likuran kaya kusa siyang bumaba para gumawa ng pagkakataon. Nahihiya pa siyang hindi umamin. Tamad na siyang ilantad ito. May isa akong tanong sa iyo. Paano mo nalaman na hindi angkop ang lugar na iyon para sa pag-unlad? Puno ng makamandag na insekto ang ilalim ng lupa. Isa-isa siyang lumapit. Akmang aalis na sana si Chen.